pag-usapan naman po natin itong grand plan nitong Marcos Romualdez clan. Ano po ba itong grand plan po nila? Na ang kanila pong grand plan ay ang 18 years na pamumuno sa ating bayan. Sabi nga ni Bobby Tiglao ay dalawang taon lang nakulang ng pamamahala ng kanyang ama. Naku po, patay tayo dyan. Naku, hindi maganda yan. Ano po ba ito? Sige nga, pag-usapan po natin. Alam nyo, napakaganda po ng sinabi po ni Bobby Tiglao o Rigoberto Tiglao sa kanyang bagong article na sinasabi niya dito. Ito, basahin natin yan. Napakaganda ho nito at ipaliwanag ho natin. If Sara is ousted as VP, we'll have 18 years of Marcos rule. Naku po, patay tayo dyan. At mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mukhang ganun ang direksyon ng ating bayan. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Easy. Ito, sabi nga dito, si Vice President daw, pag natanggal sa kanyang post through an impeachment trial, pag natanggal, ibig sabihin, ma-disqualify na po siyang tumakbo. Okay? Which also ban her from ever holding public office again. The Marcos Romualdez clan could rule the country for at least 18 years to 2 years short of 20 years that Ferdinand Marcos Sr. was president and then dictator. Patay tayo dyan. Ang sisti pa nga dito, ang malala dito, sa tingin ko, baka hindi na nga bumalik ito sa mga Marcoses. Baka nga tuloy-tuloy na kay Romualdez to. Mas malalaho yun. Sabi nga niya dito, Sara certainly was being melodramatic when her first statement in her press conference after the HR announced that they had minimum votes needed to ask the Senate to convene an impeachment trial. God save the Philippines. This is one of those rare times I do hope there is a deity. Ibig sabihin ng mga kababayan, ito yung mga pagkakataon na talagang dapat magkaroon talaga ng himala, ika nga. O ito yung time na talagang sana, sabi niya magkaroon sana ay meron talagang Diyos. Parang ganun ang dating. It doesn't mean hindi siya naniniwala sa Diyos, pero alam mo yun, matindi siguro ang ibig sabihin ito na talagang only God can save the Philippines. Patay tayo dyan. Naku po. If Sara is removed through an impeachment trial as rule as the sunset in the east, President Marcos will appoint. Ano daw? Ito po ba'y succession? Ibig po bang sabihin, pag natanggal si Vice President Sara Duterte, ang uupo ay si Senate President? Dili. Marcos will appoint. Subject through the Congress majority approval. Ibig sabihin, when you say Congress, the Senate and the House. Okay? Kung sino daw yung i-approve. Sa tingin ninyo, sinong i-approve nitong mga buhaya na to? Hindi, ako, tanungin ko lang kayo, sino sa tingin ninyo? Yun na nga lang, himod puwet na itong mga kongresista natin Halatang halata di ba? Naku po. Baka kasama sa package yan. Doon sa sinasabing alleged na 150 million na ibinigay sa mga congressman na pumirma. Hindi natin alam, di ba? Baka kasama sa package nila yan. Sabi dito, his cousin, Speaker Martin Romualdez to fill the post. Ibig sabihin, talagang yun na. This will enhance Romualdez' name recall and expand his political reach to win 2028 presidential election. Naku po. Ibig sabihin, dadami ang patay tayo dyan. Mas dadagsa ang akap at ayuda. Hindi ko lang alam kung kumpleto ibinibigay sa inyo, Pero gayon pa man, sabi nga dito
The Marcos are also superstitious and wouldn't to challenge the ang lalim naman mag-English nito ni imposible daw. Sabi dito, ako ito lang kasimple. Pag nanalo po, pag natanggal po si VP Sara Duterte, sigurado tayo, ang ilalagay dyan, walang iba kundi si Romualdez. Di ba? Para nga naman yung exposure niya, tapos magmamagaling yan, mamimigay ng kung ano-ano. Yung kaipalan niya, ngayon pa nga lang, sagad na sa kaipalan, mantakin mo siya yung, alam, Speaker of the House ka, ikaw yung kasama ng mga sundalo natin, yung naglalakad-lakad ng ganyan, yung epal-epal, pambihira, oo. Di ba? So, sabi pa nga dito, despite being, ano ibig sabihin yan? Reviled. Tama ba ang aking pag-pronounce? Ano ibig sabihin yan? Criticized in abusive or anger insulting manners by many Filipinos. Ibig sabihin kahit anang gagalaiti ang mga Pilipino. Paano ba i-pronounce yan? Pagsalitain nga natin to si, pasok. Reviled. Reviled, di ba? Diba? It will be a walk in the park for Romualdez to win. Naku, lungkot naman yan. In the 2028 presidential election, he has proven his capacity, immorality to mobilize billions of pesos in taxpayers' money for his political campaign. Diba? Sabi dito, ito ang pinaka-tamang matinding sinabi ni Sir Tiglao. Only Sara has the massive political force to stop Romualdez. Not even the Tulfos can defeat the Romualdez. Yung bata nga niya na tulpo Balalay na nga lang niya ngayon yun At saka tandaan ninyo, sa tingin ko, given na, there will be 3 Tulfo starting 2025. Alam mo, may nakausap ako. Sabi niya, nagulat ako sa kanyang analysis, sabi niya. Kasi sabi ko, hindi kaya pag nanalo yung 3 Tulfo, ang posibleng tumakbong presidente sa 2028 ay 1 Tulfo. Sabi niya, malabo yan. Alam mo kung bakit? They will be easily targeted on the 2028 election pag 3 silang naandyan. Isa lang ang pumalpak sa kanila, isa lang ang magkaroon ng iskandalo sa kanilang 3. Ngayon pangalan, nakikita na natin yung iskandalo ng isa. Ay siguradong damay-damay na yan. Hindi, alam mo, Pilipino pa naman, ganyan di ba? Basta na sinabi nating Tulfo, damay-damay na. Hindi tayo minsan marunong din etong Tulfo na ito maayos, ito magulo, ito sip-sip, di ba? Hindi natin maano yun Hindi, kasi ako personally, di ba? Alam nyo naman ako Ako, hanga ako dun sa 1 Tulfo Even if yung ibang mga Duterte supporter, hindi hanga. Pero may maganda nga ako narinig kanina sa kanyang proclamation. Doon sa kanyang proclamation, may narinig ako Tinanong siya, what can you say about if there would be 3 Tulfos in the Senate? Ang sagot niya, there will be 3 Tulfos in the Senate, but there is only 1 bitag. Oy, grabe yun. Palakpakan po tayo doon. Natuwa ako doon. Alam ko iba sa inyo, hindi pa kayo kumbinsi doon, pero okay lang, sige lang. Ako kasi, medyo pagdating sa matured po ako sa pagboto Tinitingnan ko talaga kung ito bang tao na ito ay may kakayanan, ito bang tao na ito naninilbihan talaga. Tinitingnan ko kasi yung track record. Napaka-importante sa akin nun. No matter what, partido mo, anong kulay mo, no matter what, sinong kinakampihan mo, no matter what, okay? Kung ikaw ay walang nagawa at hindi totoo at puro social media lang ang iyong ginagawa, ekis ka sa akin. Honestly, ekis ka sa akin. Pero kasi itong mama na ito, inobserbahan ko yan. Inobserbahan ko talaga yan. Ibang-iba yan. Pasensya na, hindi ko naman sinasabing hindi okay yung dalawa, pero parang ganun. Ibang-iba yan dun sa dalawang magkapatid. Panoorin nyo yung yung proclamation, yung press con niya. Ay grabe, sabi ko,
may future tong maman to. Pero gayon pa man, sigurado ako, mahihirapang tumakbong presidente. Yun ang sabi nung aking kaibigan, na sabi niya, mahihirapan kasi sigurado ako sisiraan niya na sisiraan. Baka nga yan pang isunod eh. Tandaan ninyo, pag na-impeach si BP Sara Duterte, sinimulan nila yan. Eh yan nga, unit team pa yan eh. Supposedly, kakamping-kakampi nila yan. Si BP Sara Duterte, tinarantado nila eh. Sa tingin ninyo, pag natanggal si BP Sara Duterte, si Romualdez walang gagawing operasyon dito sa mga tulpo? Siguradong meron yan. Sigurado yan. Kaya nga dito, sinasabi ni Mr. Tiglao, sinasabi niya dito, the only force that can stop Romualdez is Sara Duterte. That's it. Wala nang ibang puwersang kayang tumigil. Ay, eto pa sinabi, it will be the turn of Marcos' son. Naku, sino ba ito? Alexander to sit on the throne through the next election in 2034. Bakit kanyo? As he turns 40, 2 months before the May polls that year. Naku po. Tandaan nyo yan, tagal niyan. Ngayon, plus 3. O 25 ngayon. Plus 3, 28. Di ba? Tapos another 6. That's 9. Di ba? So, ibig ko sabihin, baka iisipin nyo, malabo naman ata yan. Hindi malabo yan. 9 years yan. Isipin nyo na lang to ha. Kung masasabi ninyong malabo na yan ay tumakbo in the future, isipin nyo. Si Bongbong Marcos nga, ilang taon nagpahinga? Di ba? Si Bongbong Marcos nga, pinatalsik na yung kanilang pamilya sa bansang Pilipinas. Ano nangyari? Nakalimot ang mga Pilipino. Sad to say, nakalimot ang mga Pilipino. Kahit nga yung mga pinklawan at saka mga taing mga komunista eh. Di ba? Galit na galit sila kay Marcos noon. Ngayon ano na? Kaalyado na nila. Ganon kabilis makalimot siyang mga animal na yan. Kaya yung 9 years na yan, may kaya nilang planuhin yan kasi nagawa na nila yan. So kaya nilang planuhin yan para after ni Romualdez, yung anak. Posible pa nga, hindi nakasulat dito posible pa nga na isingit pa si ate. Naku po. Kaya yung mga pautot ni ate, di ko naniniwala dun eh. Gago! So, ang ibig ko lamang sabihin, yan po ang pinaka-summary. Mahaba pa po yan, basahin nyo na lang po. Ang pinaka-summary pa po niyan, at patutunayan natin ngayon, na talagang ang balak ko talagang forever o tumagal ang pamumuno. If not the Marcoses, it's the Romualdez. Ganon po katindi ang mangyayari. Sad to say, but that is the truth. That is the truth.